Eto sir, so lagi ko sinasabi sa mga videos ko, kapag tumatalsik yung langis dito sa oil filler cap, normal kasi meron siyang moving parts dyan sa loob. Pero hindi lahat ng pagkakataon, normal yon. Kasi eto kanina nung binuksan ko, ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. Hindi nyo lang kita sa video na may tumatalsik. Ayan, nakikita nyo na ba? Ayan, nakikita nyo yung lakas ng talsik, diba? May mga videos ako na sinasabi kong normal yung tumatalsik yung langis kapag binubuksan yung oil filler cap kasi nga may moving parts. Pero sa case na to, masasabi kong hindi normal. Bakit? Kasi sa sobrang lakas niya, eto sir, hanggang dito hanggang dito nagtalsikan dito, oh. Ayan, oh. Pati nga ako naligo, pati yung salamin ko nagkaroon na rin ng puro mga talsik ng langis. Ayan, oh. Hanggang dito, ayan, oh. Talsik niya lahat yan sir. Ayan, pati nga rito umabot, oh. Langis, oh. Ganyan kalakas yung talsik niya, pati rito. Ayan. Ayan. Ayan, pati sir yung yung windshield natalsikan. Kumbaga yung buong engine bay na nung binuksan ko, nagtalsikan na rito sa amin. Ayan, pag binuksan ko sir, ang lakas, ah. Ito sir, masasabi ko hindi na to normal. Kasi tingnan niyo yung nangyari sa braso ko. Pati braso ko, yung nakahawak sa camera, talsik-talsik sa kamay ko, oh. Grabe. Yan sir. Kung ako sa'yo sir, hanap na lang tayo ng next car. Huwag na to. Ito guys, oh. Kasi yung client natin ngayon hindi natin kasama. Tsaka tingnan nyo, merong mothballs. Kasi tayo ng daga. Ayan ang mga tayo ng daga. Tayo ng daga. Ito nga, nginat-ngat na ng daga, oh. Ayan. Tapos meron pa rito, ano to? Paminta. Paminta ata to. Tapos mothballs. May mothballs pa rito. Ito. Mothballs ulit. Kasi dahil kanina in-inspect ko rin to sir. Ang dami rin talagang tayo ng daga, eh, no? Hindi ko nga mahawak-hawakan yung ibang parts kasi nga may mga ihi tsaka tayo ng daga, eh. Talsik ng langis sa kamay ko, oh. Mga talsik ng langis. Ito sir, negative tayo rito. Pati windshield sir, oh. Mukha ko nga sir, pati salamin ko ang daming talsik ng langis, eh. Kailangan ko na tuloy maghilamos. Magpupunas muna ako ng mukha. Dahil lang po, nasa lang siya sir, eh. Kalsada lang nakapark. Ayan, so kabit ko muna yung scanner ko. Nasa kalsada lang siya naka-parking. Ito. Ayan. Okay. Base dito sa gauge niya 47,000. Ford. Diagnose. Okay. Okay. So mukhang mahina na sir yung kanyang battery. Nakalagay check charging system, tapos nagbi-blink yung ating engine, check engine. Ayan sir, so mag-i-scan muna ako. While scanning, dahil lang sir, wait ko lang po yung scanning natin. Mahina na battery mo sir, ano? Mahina na. Mahina. Oo. Ano mahina? Battery mo. Ano mahina? Ayan, check charging system lumalabas. Tapos turn off to save battery. Pagka mahina na po kasi battery, ganyan siya ng ganyan. Yan na, namatay na naman siya. Lobat na to sir, kaya gumaganyan siya. Magkano ito binibenta sir? Nakapost ko 780. Pwede na waran din. Ano year model ba to? 2015. 2015? 788. Hindi nyo nakapit. Napuno pa naman pagka nakasabenta. Ayaw magpabenta. Ano ba ito? First owner?
Hindi. Repo. Ha? Repo. Repo. Ano ba buy and sell kayo? Hindi naman. Ano kasi ito eh, yung kinuwaan sa repo. Parang open lead of sale eh. Sir. Pero ilang pa susi nito, sir? Dalawa. Dalawa pa naman. Mabuti dalawa pa kung repo. Ibang repo na ganyan, hindi ano eh. Ang kumuha kasi nito yung pinakabang manager. Pinakabang bago nag-dispose. Ayun, may nakitang mas maganda. Kuha siya ng sa... Okay. Check ko lang sir yung ibang parts habang nag-i-scan. Medyo matagal naman yan. Yan. Buksan ko na. Dito sir lahat ng i-detail ko kay client kasi since wala siya. Isa upuan sir, medyo may konting slit. Ayan po Tapos kanina yung side mirror pag tinutupi maingay. Ayan po, narinig nyo po. Okay. Tapos dito sa body natin sir, ito yung mga niya, yung mga scratches niya. Meron siyang scratches and dents. Ito. Ayan, nakikita nyo po. Pati dito meron, ayan Ayan sir, yung mga scratches niya. Deep scratch po to. Hindi na to makukuha ng buffing. Ito makukuha pa. Pero ito hindi na. Away po para matanggal to, re-repaint na po to. Ito mababuffing pa po yan, kuha pa sa buffing yan. Pero ito hindi na, paint chips. Iba na pala yung gulong niya sir, Bokray na. Pero 2020 naman yung manufacturing date, makapal pa yung kanyang gulong. Ano bang brand nito? Nexen tires. Tapos brake pads niya hindi ko makapa. Ayan, makapal pa naman pala yung brake pads niya sir, makapal pa. Ayan. Kung sa body sir, medyo marami siyang scratches compare doon sa pina-check mo sa akin nung nakaraan. Yung nakaraan kasi pina-check mo sa akin makinis. Ayan pa, meron pa rito Yan part na to. Ayan, sige po sir. Kasi ito yung sa harap niya sir, ayan Ayan. Basag na nga po to sir. Basag na. Ayan, basag na. Kanyang engine bay. Mukhang tinirhan ng daga sir yung mga tayo ng daga Ano po to? Balls, sa mga daga. Pang saan? Kasi tinitiran nga ng daga sir, tinataihan Kinalawang na nga po yung naiihigan po yung pagkaganyan. Daga dito. Dahil tayo rito sir. Dito nakakat-cut na po ng daga. Sana walang nakakat-cut na wiring dito. Dito pa naman ang nito. Wala namang sign na naghahalo yung coolant tsaka yung langis niya. Yan. Ito yung kanyang loob ng kanyang makina. Ito sir, so tapos na. Sir, pakita ko lang din po yung result ng scanning para alam nyo rin po. Ay, sige. Okay. Ito po sir yung lumabas na issue natin. Rear right wheel speed sensor. May speed sensor po dyan sa likod. Sa kanan po may sira po yun. Tapos tire pressure sensor, tire pressure monitoring. Disable tire pressure. Wala na talaga. Kasi nagpalit ng ng mags Mags,
Wala na po talaga yon. Passenger mirror, vertical position sensor, passenger mirror, rear HVAC, rear air distribution. Okay lang to. Invalid data received from ABS. Ito sir, kaya lumabas tong ABS na to kasi nga dahil dito. Hanggang di po naayos to, sabay po yan mawawala. Anong Tsaka to, wheel speed sensor, tsaka po tong invalid data. Ayan, so yan po yung ano niya. Ay. Tapos ito sir. Tangina. Naligo ako ah. Pero ito yung mga talsik niya oh. Wala naman siyang usok pero lakas niya tumalsik kanina.